Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So yan, maghahagis tayo ngayon. Araw ng linggo. Pangalawang hagis na nga nila sa site na pinaghahagisan ko. So yung unang video ko, yung unang hagis ko hindi ko na na-videohan. Ito yung pangalawa. Araw ng linggo. So 7:30 kailangan nandun na tayo sa paghahagisan. So 7:10 naman na. Malapit lang naman, sa 10 kilometers lang yun. Nasa isa. So ito isa. Ayun. Ayun yung pinaka magandang edad na ililipad natin. Patapos na maglugon. Tapos ito yung isa. Ayun yung pinakabata. Yan. Kahit nyo naman, papalugon pa lang. Oh. Tapos ito yung isa. Mas bata ng konti dun sa nauna natin. Ayan. So yun, ready lang natin. Wala naman akong, pagka ganitong unang hagis pa lang, wala naman ako dyan na binibigay na kahit anong gamot. Wala akong binibigay na kahit na anong gamot. Wala rin ako pinainom. Tuwing uwi lang yan, puro oregano juice lang yung papainom nga natin dyan. Saka honeybee. So hindi pa ako naglalagay ng electrolytes. So kahit na nabibigla sila or nahihirapan sila. So yung unang hagis ko nga pala guys, update ko kayo. Medyo nagtagal sila. Nasa kulang 1 hour. So nagpaparonda naman tayo dito. Kulang 1 hour din yung ronda nila. Tuwing maga, tapos tuwing hapon, nasa 20 minutes. Ganun lang sila magronda. Minsan, sa umaga, 30 minutes. So minsan, kulang 1 hour. So pabago-bago, siguro conforme sa condition nila. So mga bata pa kasi, kaya medyo matatagal pang lumipad. Siguro pagka nagkaedad na yan, or mga nasa 5 to 6 months, yun, medyo tutumal na yan, lalo na pagka tin-raining na yan, tapos malapit na yung derby. So matumal na yan, talagang self-toss na mainam natin gawin dyan. So yun lang ang gagawin nga natin, yun yung nangyari sa kanila ng unang toss. Nasa 30 plus na minutes lumipad sila. Kaya ngayon, ihahagis ulit natin. So araw ng Sabado ko inihagis yan So kahapon, so ngayon linggo, bibitawan ulit natin. Kumbaga, dalawang sunod. So, siguro naman mas bibilis na silang umuwi. Pagbibitaw ko naman dyan guys, sama-sama sila. Yung unang bitaw ko, sama-sama, sabay-sabay silang tatlo. Tapos yung pangalawang bitaw, sabay-sabay ulit silang tatlo. Yung pangatlo siguro bitaw na gagawin ko dyan, isosolo, So, solo bitaw ko na. So, titingnan natin kung paano yung gagawin nila. Kung makakauwi sila ng mas mabilis pagka solo-solo. So tuturuan natin na humanap sila ng sariling daan, or tuturuan natin silang kumalas. Kasi sa truck, pagka binitawan yan sabay-sabay. So kailangan natin maturuan yung ibon na kumalas or gumawa ng sariling daan, para sa ganun hindi siya sasabay. Kasi mga unang bagsak yung mga kalaban nga namin. Kailangan gagawan ko nga ng diskarte, kasi ganun yung ginawa ko dati nung nakaraang summer. Talaga solo toss ang ginawa ko, gumawa ng sariling daan yung ibon. Kaya tuwing sasali kami sa tag team, sa pooling, laging pasok kami. Kahit umabot kami ng 300 kilometers mahigit, pasok kami lagi sa pooling na top 20. Tapos tag team, laging pasok kami. Minsan pangalawa, pangatlo. So 1 to 3 lang naman yung tag team na kinukuha. So laging pasok kami. So yun lang kagandahan, yun lang na experience ko. Base sa experience ko, ganun yung ginawa ko noong nakaraang summer. So gagawin ulit natin ngayon. Ngayon sabay-sabay. Sabay-sabay natin pawawalan. Tapos susunod na hagis, pangatlong hagis sa 10 kilometers. Solo-solo na sila. Tapos pagka okay na uwi nila, gagawin natin 20 to 25 kilometers. So unang bitaw ng 20 kilometers to 25 kilometers, unang bitaw nila sabay-sabay silang tatlo. Tapos yung pangalawa sa pangatlo, solo-solo na lang ulit din ang gagawin natin. Para sa ganun, mapatatag natin. Kumbaga, mapalakas natin yung loob ng mga kalapati natin na kaya nila lumipad kahit wala silang kasama. Kaya nila magsolong umuwi. Hindi nila kailangan maghintay ng mga kasama sa liparan, or hindi nila kailangan sumabay sa mga pauwing kalapate. Itatanim natin sa utak nila na kahit silang mag-isa lang na lumilipad or mahiwalay sila, kaya nilang umuwi mag-isa. So yun lang, ready ko lang yung mga kalapate. Tapos sampan na natin. So andito na nga tayo guys, papakawalan ko na. Ayan yung tatlo. Sa ganda ng sikat ng araw. Tirik na tirik. 7:30 pa lang dito sa pagre-release natin.
So pawalan na natin para ayan. Hindi ko makita sa video. Okay. So susunod na hagis nila puro solo na yan, solo bitaw na. Tapos magdadagdag tayo, may sumamang isa. Tapos magdadagdag na tayo ng susunod na hagis na mga 10 kilometers o kaya 5 kilometers. Ayan. So maganda naman na yung nagiging lipad nila, ano. So di ko alam kung nakikita pa sa video. Tumaas na sagad. So yun, update ko na lang kayo. Pauwi na rin ako para sa ganun makita ko kung mauunahan ko sila sa pag-uwi. So ayun nga guys, ano, kanina pa tayo nandito, siguro nakaka 15 minutos na tayo nakauwi. Pero wala pa yung mga ibon natin. So yung biyahe siguro doon, simula doon sa pinaghagisan natin, 10 minutes siguro hanggang dito, no. 8 to 10 minutes. So naglibot pa yung mga kalapati nga natin or yung mga young bird natin na inihage. So natural lang naman yun dahil mga bata pa yan, saka talagang naglilibot pa talaga. Pagka nagparonda nga tayo, umaabot ng kulang 1 oras bago bumaba. So siguro marami pang lakas yung mga ibon nga natin para lumipad. So yun, pero sa susunod na toss nga natin, isa-isa ang gagawin natin bitaw. So update ko na lang kayo pagka nakauwi na yung tatlong inihagis nga natin. So yung iba naman nandun sa loob. Hindi natin pinawalan. Para sa ganun, sabik na sabik din lumipad yun. Tuwing hapon na lang natin pakawalan kasama sila. Para pag pinaronda natin sa hapon, tatagal pa rin rumonda yung mga inihagis nga natin kahit na sinasawa na natin sa kalilipad kahagis nga. Pagka naisama nga dito sa mga young bird nga natin dito, masusunod pa rin sila, matatagal pa rin yung lipad. So yun nga, update ko na lang kayo pagka nakauwi na yung tatlo. Kompleto na nga guys yung inihagis nga natin, yung self training natin or self toss. Ayan. So namamahinga na, napakain ko na rin, tapos pinainom ko. Tapos bukas magtotos ulit tayo. So sunod-sunod yan, mga 5 araw na sunod-sunod na self training or self toss. Ayan. So gaganda naman ang condition. Talagang medyo sabik pang lumipad, matagal pa bago makauwi. Nasa 40 minutes bago sila makauwi dito. Mga bata din kasi, kaya talagang medyo nagliliwaliw. So medyo sumisi nga, baka magkasipong ka sa hirap ng training na ginagawa ako. Hindi pala mahirap, saktuhan lang pala yung training natin dahil hindi naman natin binibigla ng malayo. So ito isa. Ito pa isa. So magandang ibon. Ito pinakabata. Young bird po. Papalit pa lang ng balahibo. So 5 to 6 days na sunod-sunod yun. Tuwing maga magsa-self-toss tayo para mapatibay natin ang gusto. Tapos okay na nun, sampa na ng club pagka nag-start na yung BBC. So nag-abiso naman na mag-i-start na rin summer race, open race daw yung BBC. So balak natin sali mga yan kung sakaling maiiwanan tayo. Kahit young bird dyan sa ibang club, kung sakaling maiiwanan tayo masyado malayo, sa BBC natin isasali. So yun, hanggang dito na lang muna guys. Ingat kayo guys, God bless.